Pinatawan ng contempt at ipinaaresto na ang dating police chief ng Mandaluyong na si Hector Grijaldo dahil sa hindi pa rin pagsipot sa hearing ng Kamara ukol sa war on drugs. Pero ayon sa mga kongresista, tuloy ang pagdinig at umaasang makapaglalabas na ng summary bago matapos ang taon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Okay. Thank you. Maraming salamat No po. show pa rin sa ikalabing-tatlong pagdinig ng Quadcom ng Kamara ang dating Chief of Police ng Mandaluyong dahil sa medical condition. Nais malinawan ng mga mambabatas ukol sa kanyang naging testimonya sa Senado na pinilit lamang umano siyang kumpirmahin ang mga pahayag ni retired Police Colonel Ruhina Garma sa pagdinig ng Quadcom ukol sa reward system ng war on drugs. Sumusobra na siya. This is, I believe, his fourth time to skip the Quadcom and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. One day post-operatively, he underwent physiotherapy bedside po, sir. On my opinion, ma'am, no? Opo. So baka po mayroon pa siyang mga underlying medical condition na baka po hindi pa siya nakiklear ng kanyang attending physician. Dahil dito, napuno na ang mga mambabatas at pinatawan na si Grijaldo ng contempt order at ipinapatawag din ang attending physician niya sa susunod na hearing. Kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for violating the rules of procedure. Tugon naman ng mga kongresista sa mga hinahaluan ng kulay ang ginagawa nilang pagdinig. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Ayon sa mga kongresista, dahil sa Quadcom hearings, nalantad ang kaugnayan umano ng illegal na droga sa mga pogo at kriminalidad noong Duterte administration. Maganda naman yung kinalabasan nakita yung mga interrelationship nitong mga issue sa drugs, sa pogo, at saka yung accountability ng mga involved. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities, bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban. Umaasa ang mga kongresista na bago matapos ang taon ay makapaglalabas na ng summary ang komite ukol sa accountability ng Duterte administration sa drug war. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.